Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Pagdating sa bahay, ay kinausap ni Lolo Berting ang apo. Umiiyak ang dalagita. Masama ang loob sa nangyari sa singsing. Baka raw magalit si Gabriel. Sinakya na lang na matanda ang damdamin ng apo at sinabing kung talagang mahal siya nito ay hindi nito ikagagalit ang pagiging bato ng singsing. Natigilan si Samia. Naisip niyang may punto ang kanyang lolo. Madalas ay nakikita ni Lolo Berting si Samia na tila may kinakausap kahit wala naman siyang nakikita. Kapag alam nito na palapit siya, ay biglang tumitigil sa pagsasalita. Sabi ng ibang tao, baka raw nabaliw mula nang makarating sa palasyo ng mga engkanto. Pero ayon mismo kay Lolo Berting, bukod sa pagsasalita nito ng mag-isa, ay normal naman daw lahat ang kilos nito. Basta lagi niyang naririnig ang pangalang Gabriel na binabanggit nito. Nagpatuloy ang mga kakathang pagsasalita at pagkilos ni Samia na tila in love na in love. Minsan ay malungkot, madalas ay masaya. Hindi na alam ni Lolo Berting ang gagawin. Hindi rin makayang gamutin ng albularyo ang dalagita. Ipinagdarasal na lang niya ito. Matuling lumipas ang 3 taon na ganun ang sitwasyon nila. 18 na si Samia. Ang matanda ay mahina na dahil sa sakit. Binilinan niya ang apo na alagaan at ingatan ang sarili dahil malapit na siyang mawala sa mundo, ani ni Samia. Huwag siyang alalahanin dahil susundin niya ang bili nito. Niyakap niya ang kanyang Lolo Berting ng buong pagmamahal sa kabila ng pagkahumaling ni Samia sa engkantong hindi nakikita ng kanyang lolo, ay hindi naman niya kinalimutan na maging mabuting apo rito. Hanggang sa huli nitong hininga, dumating na ang araw na pinakahihintay ng engkantong si Gabriel. Noon ay hindi niya kinuha si Samia hanggat buhay pa ang lolo nito, dahil batid niya na si Samia lang ang tanging kasama nito sa buhay at alam niyang mahal na mahal din ito ni Samia. Kahit siya ay engkanto, iginalang niya ang damdamin ng maglolo. Naghintay siya ng tamang panahon para makasama ang babaeng pinakamamahal niya mula pa man nung una niya itong makita sa kakahuyan. Si Samia naman, ngayong nasa kabilang buhay na ang kanyang Lolo Berting, ay buong puso na siyang sumama kay Gabriel ang kanyang pag-ibig. Ngunit ganoon na lang ang pagkabigla ni Samia. Nang pagbalik nila sa palasyo, ay ibang-iba na ito sa una niyang pagpunta roon.
Ang lugar ay tila abandonado. Halos mga patay na halaman ang nakapalibot at makulimlim ang paligid na tila nagbabadyang bumuhos ang malakas na ulan. Ang higit niyang ikinagulat, pagtingin niya kay Gabriel ay iba na rin ang anyo nito. Naging isang tikbalang. Muntik nang mapasigaw si Samia, pero nakontrol niya ang sarili dahil nangibabaw sa kanya ang pagmamahal sa binatang engkanto. Tinanong niya kung anong nangyari. Bakit nagkaganito? Inamin ni Gabriel na iyon ang tunay niyang anyo. Ipinaliwanag din niya ang ibinigay niyang singsing kay Samia ang susi ng kanilang lagusan. Ipinagkatiwala niya ito sa dalaga upang muli itong makabalik sa kanilang palasyo sa takdang panahon. Proteksyon din iyon ng dalaga laban sa mga itim na engkanto. Nang dalhin sa albularyo ang singsing at maging bato, ay naging hudyat iyon para mapasok ng kaaway ang kanilang kaharian na halos ikaubos nila at ikamatay ng kanilang lugar. At dahil nga wala na ang singsing, siya na lang mismo ang palaging nagbabantay sa dalaga. Kinakalaban niya ang mga itim na engkantong nagtatangkang lumapit dito dahil alam na ito ang kanyang kasintahan. Inilibot ng dalaga ang paningin sa mapanglaw na kaharian. Mula sa bulsa ay dinukot niya ang bato na dating singsing. Ipinakita niya iyon kay Gabriel. Nagulat si Gabriel. Hindi makapaniwalang nasa pangangalaga pa iyon ng dalaga. Ani ni Samia, kahit ang singsing ay naging bato, kahit ang palasyong iyon ay gumuho, at kahit pa ang nobyo niyang gwapo ay maging tikbalang natuliro, ang pag-ibig niya rito ay hindi magbabago. Kung ano ang damdamin niya rito, 3 taon na nakalipas, ay iyon pa rin ang damdamin niya rito ngayong at hanggang sa wakas. Walang masabi si Gabriel. Hindi siya nagkamali ng babaeng inibig ito. Man ay iba sa kanyang uri. Niyakap niya ito ng mahigpit at hinagkan sa labi. Habang magkalapat ang kanilang mga labi, ang bato ay unti-unting bumalik sa pagiging singsing nito at ang paligid ay unti-unting nagliliwanag. Nagkaroon ng buhay at kulay, kaya sa muli nilang pagdilat, ganoon na lang ang kanilang tuwa. Sinabi ni Gabriel na matutuwa ang kanyang mga kalahi sa nangyari. Ang mga taga-baryo ay nagtataka sa biglang pagkawala ni Samia matapos ang libing ng kanyang lolo Berting. Hindi nila alam kung saan ito nagpunta, maliban sa albularyong si Kaenteng. Batid niya na ang dalaga ay tuluyan ng sumama sa nobyo nitong engkanto. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi